Hello po. Magbabahagi lang sana ako ng kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa lugar po ng Malabon. Nangyari din po ito nung natanggal po ako sa trabaho. Kamalas-malasan, isa pa ako sa mga napili kahit matagal na ako nagtatrabaho doon sa kumpanya namin. By the way, factory po pala ito ng sabon. Nalugi kasi ito at kailangan magbawas ng tauhan para maipagpatuloy ang operasyon. Bago ko pala simulan ng kwentong ito, ako nga pala si Betoy. At kahit po natanggal sa trabaho, paminsan-minsan, bumabalik-balik pa rin ako sa factory na iyon. Naging kaklose ko kasi yung guard namin doon. Kaya madalas, dinadalaw ko ito. Siya si Mang Kator. Nako, mabuti naman at dinalaw mo ko rito. Kanina pa ako naiinip Binigyan ko siya ng dala-dala kong kanin. Wala kasi akong ulam sa amin at alam ko, may ulam si Mang Kator. Aba, syempre naman. Tsaka alam ko may ulam ka. Wala kasing ulam sa amin Kaya kanin na lang yung dinala ko. Aba, mautang ka talagang bata ka Nabuti pa, kumain na nga tayo dito. Hindi nagtagal, dumating na rin po yung kaibigan kong si Jobert. Isa rin sa mga natanggal doon sa factory na iyon. Nakisama rin po siya sa pagkain namin. Sakto nga, araw din po ng linggo nun. Walang pasok po ang mga tao sa factory. Pwedeng-pwede talaga naming istorbohin si Mang Kator. Mang Kator, pwede ba kaming pumasok bilang gwardiya dito? O baka naman sa agency mo? Baka may ibang trabaho na pwede kaming makapasok. Pwede naman. Kaso kakailanganin nyo ng pera. Kukuha kayo ng lisensya, training, seminar at kung ano-ano pa. Napaisip ako. Magandang ideya yun, kako. Maganda rin naman ang sahuran ng guard. Isa pa, kapag may agency ka, marami kang pwedeng pasukan. Maraming pwedeng pagbatuhan sa'yo. Pero, maiba tayo. Mahilig ba kayo sa mga katatakutan? Bakit naman po? Yung kaibigan ko kasi, may kakilala. Bumibili raw ng mga nakakatakot na video. Kumbaga, magpupunta ka sa mga lugar na nakakatakot tapos magbibideo ka doon. Yung para nag-e-explore ka ba? Titignan mo kung may mga multo ba doon o kung ano bang maligno o ano. Basta magbibideo ka. Bakit ba, Mang Kator? Ano bang meron? Yun na nga. Yung kakilala kasi ng kaibigan ko. Bumibili raw ng mga bidyong ganon. Hindi naman daw kailangan na malino ang video. Kahit yung kuha lang sa mga normal nating cellphone. Yung mga dipindot na yan. Pwede yan. Tapos kapag nagustuhan nga nung kakilala ng kaibigan ko, bibili niya daw ito. Hindi ko alam kung saan gagamitin yung video. Baka ibibenta sa mga foreigner. Basta ganun. Totoo ba yung sinasabi mo, Mang Kator? Kailan ba ako nagbiro sa inyo? Siya nga mismo ang nagsabi sa akin na kung may kakilala ako na gustong gawin ngayon, pwedeng pagkakitaan. Papaano naman po namin siya makakausap? Kung interesado talaga kayo, bago natin siya kausapin, kumuha muna kayo ng mga video. Para naman pag kinausap natin siya, meron na kaagad kayong maipapakita sa kanya. Pero, Mang Kator, saan naman kami pwedeng pumunta? Kung gusto nyo, dito, sa factory na to. Alam nyo ba? Dating sementeryo daw ito Oh, pwedeng-pwede. Sa madaling araw sa gabi wala namang tao rito. Sa umaga lang naman meron, di ba? Papapasukin ko kayo. Basta, ambunan nyo ako. Talaga ba, Mang Kator? Oo naman. At dahil nga wala naman kaming ginagawa noong mga panahon na yun, sinunod po namin si Mang Kator. Tambay lang kami. At kahit wala namang kasiguruhan, susubukan pa rin namin. May mga cellphone naman kami noon. Naaalala nyo ba yung mga Nokia? Yung mga Express Music? Yung mga Sony Ericsson na dito pipa? Ganun po yung cellphone namin ni Jobert. Yung di Bluetooth pa, para lang makapagpasa po ng mga bold. Pero sa pagkakataon na yun, ang ipapasa nga namin, kung ano mang makukuhanan namin doon sa factory na iyon. Pagsapit po ng gabi, bumalik kami sa factory na iyon. Sinalubong naman kami ni Mang Kator.
Ang style pa nga namin noon para pong nagva-vlog. Awkward pero para sa pera, kailangan pong gawin. Kagaya ng sabi sa amin ni Mang Kator, sinabi po namin sa video na dating ang sementeryo ang factory na iyon. Kesyo may nagpapakita, may nagpaparamdam, ganito ganyan. Sa totoo nga niyan, habang naglalakad kami sa loob ng factory, parang gusto ko na nga talagang maniwala na dating sementeryo ang lugar. Paano ba naman kasi? Nakakakilabot nga talaga sa dilimang factory. Malamig ang simoy ng hangin. Yung para bang may nakatingin sa'yo. Yung forma po ng factory na iyon, bahay lang naman talaga na bato. May second floor. Nandoon yung makina na tumutulong sa mga worker na idikit sa mabilis na paraan yung mga sticker. Doon din sa may second floor, kapag umakyat ka at sumilip sa may bintana na nasa likuran, matatanaw po ang isang makipot na ilog. Hindi ko nga alam kung anong nakain ko at bakit sa tinagal ko nagtatrabaho doon. Nung time po na yun, tsaka lang ako sumilip doon. Si Jobert naman, sumunod din po sa akin. Sabay kaming dumakwang sa bintana at sabay kaming napamura. Sabay din kaming napaatras. Sa pagsilip kasi namin, may nakita kaming babaeng nakatayo sa may ilog. Sa dilim ng paligid, hindi maaari na hindi namin siya makita. Yung suot kasi niya, kulay puti, tapos mahabang bestida. Para po siyang umiilaw. Nagkatitigan pa nga muna kami ni Jobert. Tapos, kanya-kanya kaming tingin sa mga nakuna naming video. At doon, tumumbad nga sa amin na hindi kami niloloko ng mga mata namin. May babae nga. Nagtaka naman kami. Anong gagawin ng isang babae ng ganoong oras sa ilog? Napakadelikado doon. Kung meron mang maligaw na tao doon, tsak, namamulot lang ito ng basura. Pahirapan din yun kasi sobrang kitid po ng daan sa mismong kinatatayuan ng babaeng yon. Dahil doon, natakot talaga kami ni Jobert. Ngunit kahit na ganoon, binenta pa rin namin sa kakilala ni Mang Kator yung nakuhanan naming video. Binigyan kami ng pera nito. Kapalit, i-delete namin yung mga kopya namin. Siya pa nga mismo ang nag-delete noon sa cellphone namin. Sa kabilang banda, kahit nakakatakot yung nakita namin, pasalamat pa rin kami sa babaeng nakaputi na yon. Kung tao man siya, o kung multo man. Sa ikalawang pagbibideo namin, pinilit ko na wag masyadong matakot. Tininim ko talaga sa utak ko na kapag nakita nga namin yung nakaputing babae, pera ang kapalit nito. Sa ilog namin siya unang nakita, kaya doon kami nagbakasakali ulit. At ayun nga, sa ikalawang pagkakataon, sabay kami nag-abang ni Jobert sa pagpapakita ng puting babae sa may ilog. Ngunit ilang oras na kami roon, hindi po namin siya nakita. Nilamok na nga kami at nilanggam. Wala pa rin po yung babae. Medyo malakas naman ang kutob namin na kakaibang elemento ang babae na iyon. Kasi base sa video po namin, parang nakalutang po yung mga paa niya. Pero dahil pixelated pa nga po ang mga video noon, hindi namin ito masyadong nakumpirma. Betoy, baba na kaya tayo? Doon tayo mismo sa may ilog mag-abang. Napaisip ako ng ilang segundo. Natatakot man, pumayag ako sa gusto ni Jobert. Nahirapan kaming makababa, pero sa ngalan ng pera, nagawan po namin ng paraan. Ang sabi ko nga nun, kung sakali magpapakita ulit yung nakaputing babae, magpapasalamat ako sa kanya. Naglakad kami sa napakaduming ilog. Nalulusong na nga rin namin yung mga paa namin pero wala kaming pakailam. At maya-maya lamang, nang marating na po namin yung spot na kinilalagyan ng puting babae noong nakaraang gabi, isa hindi po namin malamang dahilan, bigla po siyang lumitaw. Madilim sa lugar at ang buwan lamang ang tanglaw namin pero malinaw kong nakita kung gaano kaputla ang nakaputing babae. Marasa kong napalunok. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari kay Jobert kasi yung buong atensyon ko nasa puting babaeng nasa harapan ko lamang. Tumutulo ang mahaba ng damit.
Nakayuko siya at natatabunan ang mukha niya ng mahaba niyang buhok. Tangina! Takbo na! Natauhan na lang ako nang bigla akong tapikin ni Jobert. Pero ang mas tangina, hindi po ako makatakbo nun, Sir Paul. At yun ang huli kong naaalala. Kasi nawalan po ako ng malay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Nagising na lang po ako nang dahil sa mga tapik sa pisngi ko. Si Mang Kator ang bumungad sa akin. Umaga na. Nasa gilid pa rin ako ng ilog sa mga sandaling yon. Naliligo ako sa mabahong kanal. Naroon po si Mang Kator at sa pagkakataon na iyon, may kasama po siyang babaeng matanda na kuba. Sa mga sandali naman po na yon, bigla akong kinalabutan nang maalala ko ang mga kaganapan bago ako mawalan ng malay. Tinuro ko yung eksaktong pwesto kung nasaan ko nakita yung puting babae. At maya-maya lamang, nagulat ako sa pinagtapat ng kubang matanda na kasama ni Mang Kator. Siya si Aling Minerva. Nakitira siya sa may barong-barong na nasa ilog. Siya ang nagsabi sa amin na yung nakita raw namin na babae ay si Milen. Apo raw nito. Namatay raw si Milen sa paglangoy sa ilog na iyon. At puting bestida raw ang suot nito nang malunod siya at noong nahanap siya ng kanyang mga kaanak. Sa mga sandali naman na yun, hinanap ko ang cellphone ko. Wala ito sa bulsa ko. Nalinti ka na. Mukhang kinuha ata ni Jobert. At mukhang solo niyang ibebenta ang video. Ngunit ganun pa man, pinabayaan ko lang ito. May binubuhay kasi itong anak. Nagdadiaper at gatas pa. Tinulungan ako ni Mang Kator na makaalis sa ilog na iyon. Binigyan niya rin ako ng damit kasi napakabaho ko na. Ngunit nung araw na iyon, isang balita ang nagpagimbal po sa amin. Si Jobert daw, natagpuan na patay. Nasa isang waiting shed sa may Malabon. Nakabigti. Hawak-hawak yung cellphone naming dalawa. Nang mabalitaan ko yun, agad ako nagpunta sa kanila. Pero wala na raw ito. Iniimbalsa mo na. Awang-awa ko sa asawa ni Jobert. Kasi 2 ang anak nila at yung isa, 2 buwan pa lang po. Una kong hinanap sa kanya ang mga cellphone namin. Sa cellphone niya, wala na po doon yung video. Habang doon naman sa cellphone ko, himalang nandoon pa po ang video. Pinlay ko ito. Tinignan ko kung ano ba ang mga nangyari noong matapos kong mawala ng malay. Ngunit, iba ang mga nasaksihan ko. Bumalik kasi si Jobert doon sa pwesto ko. At impis na tulungan ako, kinuha niya lang po ang cellphone ko. Ngunit, nalaglag na rin ito. Dahil kitang-kita ko, bigla po siyang sinakal ng puting babae. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari. Kasi, nalobat po ang cellphone ko. Chinedge ko nga ito. Ngunit pagka-open po nito, yung video po, misteryoso pong nawala. Paano siyang nawala doon sa memory ko? Kaya talagang takantaka ko. Ang hindi ko malamang dahilan, kung sinakal po ng babaeng puti si Jobert doon sa may ilog, papaano siyang napadpad doon sa isa sa mga waiting shed sa may Malabon. Sinabi ko po ang mga bagay na yun kay Mang Kator. Ngunit miski siya, wala rin pong masagot na dahilan. Miski si Aling Minerva. Gusto ko man sabihin ito sa mga pulis o sa mga imbalsamador. Ngunit sinabi sa akin ni Mang Kator na tumahimik na lang daw ako. Kasi baka ang mangyari ako pa ang pagbintangan sa pagkamatay ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong misteryo ang nangyari sa kaibigan ko. Ngunit, ganun pa man, nangyari na ang nangyari. Ang masasabi ko lang, siguro, hindi dapat pinaglalaroan ng mga kaluluwa. Hindi sila dapat pagkakitaan ng pera. Dahil,
Ang rason nila kung bakit nandito pa sila sa mundo natin ay sa kadahilanang hindi pa sila tuluyang natatahimik. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana po natakot ko kayo.